Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-15 araw ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong mga kasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ikalas 11 ng umaga, nasabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Aribungos Elementary School o ng AES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 15 araw ng Nobyembre, taong 2025. Ako po si Sapira Moraya K.D. Torres at ako naman po si Lime Lawrence Aigobio. Kami po ang mag-aatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balitang ihahayag sa atin ng Aribungos Elementary School o ng AES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Inaugurasyon ng Brooks Point Tourist Rest Area, pinangunahan ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Tribal wedding sa Barangay Imunlod, matagumpay na idinaos. Agricultural machinery mula sa PhilMec, formal lang na i-turnover sa bayan ng Brooks Point. Brooks Point Madak, namahagi ng drug testing kit sa BJMP. Mga benepisyaryo, tumanggap ng livelihood assistance materials mula sa M-Peso. Farmers Field Day on Hybrid Yellow Corn, matagumpay na idinaos. Personality Development Orientation para sa mga out-of-school youth, pinangunahan ng MSWDO. Pagpapasinayan ng Mangkaya Farmers Association, pinangunahan ni Mayor Benedito. Dishwashing liquid making, isinagawa ng MSWDO. At Poblacion District 2 daycare students, nagsagawa ng trick-or-treat sa bagong gusali ng LGU. Magbabalik ang AES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, inaugurasyon ng Brooks Point Tourist Rest Area, pinangunahan ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni AES News Reporter, Roslyn Bahande. Balitang Bayan! Pinasinayaan noong Miyerkules, October 22, 2025, ang Brooks Point Tourist Rest Area, TRA, isang proyekto ng Department of Tourism, DOT, na naglalayong magbigay ng maayos na pasilidad para sa mga biyahero. Kabilang ang lugar ng pamamahinga, impormasyon at mga produktong lokal. Isinagawa ang ceremonial ribbon cutting at blessing sa mismong TRA sa Barangay Pangubilyan, na sinundan ng program proper sa Brooks Point Event Center, Barangay Tubtob. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang naturang aktibidad kasama si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco bilang pangunahing panahuin. Dumalo rin sina Honorable Stalwart Joseph M. Benedito Jr., Chairman ng Committee on Tourism, Municipal Tourism Officer Arlene D. Piramidi at lahat ng sangguniang bayan members. Sa kanilang mga mensahe,
Binigyang diin nila ang kahalagahan ng proyektong ito sa pagpapalakas ng turismo at pagpapabuti ng karanasan ng mga bumibisita sa bayan. Layunin ng proyekto na higit pang paunlarin ang turismo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas, maayos at komportableng lugar para sa mga manlalakbay. Ayon kay Secretary Frasco, ang TRA ay simbolo ng patuloy na pagsisikap ng DOT at ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng sustainable at inclusive tourism. Pinuri naman ni Mayor Benedito ang kooperasyon ng lahat ng ahensya at tiniyak ang suporta ng Brooks Point sa mga programang mag-aangat sa lokal na turismo at kabuhayan. Roslyn May A. Bahande, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Rose! At sa Balitang Pangbayan, tribal wedding sa Barangay Imulod, matagumpay na ay dinaos. Para sa detalye, narito si AS News Reporter Jansen Ibanez. Balitang Bayan. Isinagawa ang tribal wedding ngayong araw ng Martes, October 28, 2025, alas 10 na umaga sa Barangay Imulnod, Cabargim, Imulnod, Brooks Point, Palawan. Layunin ng seremonya na ipagdiwang at mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga katutubong pamayanan sa lugar. Gayon din at pagbibigay halaga sa sagradong pag-iisang dibdib ng mga mag-asawang katutubo. Dinaluhan ang programa ni Mayor Cisayo R. Benedito Jr. bilang pangunahing pandangal, Honorable Elea Obrian, IP Mar Nerelia Pacaldo at Panglima Roel Anding na pawang nagsilbing tagapagsalita at tagapagpayag ng mensahe ng pagbate at inspirasyon. Tampok din sa programa ang palabas ng pangkultura gaya ng sayaw at awitin ng kabataang katutubo at pagpapaliwanag sa kalagahan ng tradisyonal na kasal ng mga katutubo. Matapos ang seremonya ng kasal, ipinamahagi ang sertipiko ng kasal at gift pack sa mga bagong mag-asawa. Sinundan ito ng pagsasalo-salo ng pamayanan bilang simbolo ng pagkakaisa at pasasalamat. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagpupunyagi ng lokal na pamahalaan at mga lider katutubo sa pagpapatuloy ng makulay na kultura at tradisyon ng mga katutubong mamamayan sa Brooks Point. Jansen Ibanez, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, John. Susunod, agricultural machinery mula sa PhilMic. Formal na na-turn over sa bayan ng Brooks Point. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni AS News Reporter Kimberly Curias. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong Huwebes, October 23, 2025, ang ceremonial turnover of agricultural machinery para sa mga Farmers Cooperative Associations, FCAS, sa ilalim ng programa ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, PhilMic, at Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEF. Ang aktibidad ay ginanap sa Event Center, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ng mga opisyal mula sa lokal at pambansang pamahalaan. Kabilang sa mga benepisyaryong nakatanggap ng mga makinarya, pansakahan tulad ng harvester at tractor, ang mga kooperatiba mula sa ikalawang distrito ng Palawan na kinabibilangan ng mga bayan ng Bataraza, Brooks Point, Nara, Quezon, Rizal at Sofronio, Española. Layunin ng pamamahagi na mapabuti ang produksyon ng palay, mapababa ang gastos sa operasyon at mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka. Dinaluhan ang aktibidad ni Governor Amy R. Alvarez, Mayor Cisario R. Benedito Jr., Dr. Dionisio G. Albendia, Director for PhilMic, Engineer Vicente Binasahan Jr., EPCO Palawan, at Board Member Aris Arzaga, Committee Chair on Agriculture, kasamang iba pang mga panauhing pandangal. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasang higit pang mapalakas ang mekanisasyon sa agrikultura bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng pamahalaan tungo sa modernisadong pagsasaka at mas matatag na seguridad sa pagkain ng bansa. Kimberly Chloe C. Curias, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kim. Brooks Point Madak, namahagi ng drug testing kits sa BGMP. Alamin natin ang buong detalye kay AS News Reporter Angel Caballero. Balitang Bayan.
Nagawa ngayong Huwebes, October 23, 2025, ang formal na turnover ng 225 drug testing kits at 193 specimen bottles mula sa Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC para sa Bureau of Jail Management and Penology, Brooks Point District Jail. Ang aktibidad ay ginanap sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa iligal na droga. Ang kagamitan ay personal na ipinagkaloob ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Mr. Moksin III H. Ibrahim, MADAC focal person, at tinanggap ni Cedric F. Abdullah Amo, jail nurse or mental health officer ng BJMP Brooks Point. Sa maikling programa, ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang suporta sa mga inisyatiba ng BJMP na tumutulong sa pagpapanatili ng disiplina, kalinisan at kalusugan ng mga person deprived of liberty o PDLs sa pamamagitan ng regular na drug testing. Layunin ng nasabing turnover na suportahan ang buhay ingatan, drogay ayawan o BIDA program ng Department of the Interior and Local Government o DILG at palakasin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at BJMP sa pagpapatupad ng drug-free workplace at correctional facility. Sa pamamagitan ng MADAC, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayang ng Brooks Point ang mga programa nakatuon sa drug prevention, rehabilitation at reintegration upang makamit ang mas ligtas at maayos na komunidad. Angel Correas Caballero, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Angel. Samantala, mga benepisyaryo tumanggap ng livelihood assistance materials mula sa MPSO. Narito ang ulat ni AS News Reporter Alain Mahalan. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Public Employment Service Office MPESO ng Brooks Point, Palawan ang turnover ceremony of livelihood assistance materials to the beneficiaries noong Martes, October 28, 2025 sa harap ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob. Layunin ng programa na matulungan ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan at materyales na magagamit nila sa pagsisimula o pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang nasabing aktibidad, kasama si Honorable Ezekiel E. Rodriguez, Chairman ng Committee on Labor at PESO Manager Abilien M. Benedito sa kanilang mga mensahe. Binigyan din nila ang kahalagahan ng programang pangkabuhayan bilang hakbang upang mapaunlad ang kabuhayan ng mga residente, mapalakas ang lokal na ekonomiya at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa Brooks Pointer. Sinimulan ang seremonya sa ganap na ika-9 ng umaga sa pamamagitan ng mga preliminaries at pagbati sinundan ng opisyal na turnover ceremony at photo opportunity kasama ang mga benepisyaryo. Bahagi ito ng patuloy ng programa ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng liderato ni Mayor Benedito na naglalayong isulong ang inklusibong pag-unlad at suportahan ang mga mamamayan tungo sa mas maunlad at produktibong pamumuhay. Alain M. Mahalan, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Alain. Susunod, Farmers Field Day on Hybrid Yellow Corn. Matagumpay na i-denounce. Balitang atin sa atin ni AS News Reporter Roslyn Bahande. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Farmers Field Day on Hybrid Yellow Corn para sa 50 hectares hybrid corn model farm ngayong Biyernes, October 24, 2025 sa Barangay Saraza, Brooks Point, Palawan. Dumalo rin sa naturang aktibidad sina Board Member Aris Arzaga, mga opisyal ng Barangay Saraza, at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at tanggapan na may kinalaman sa agrikultura. Layunin ng programa na ipakita ang makabagong pamamaraan sa pagtatanim ng hybrid yellow corn at hikayatin ang mga lokal na magsasaka na gamitin ito upang mapataas ang kanilang ani at kita. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang mas magiging produktibo at mapapaunlad ang sektor ng pagsasaka sa bayan ng Brooks Point.
Sa kanyang mensahe, pinuri ni Mayor Benedito ang sipag at dedikasyon ng mga magsasaka na nagsisilbing haligi ng lokal na ekonomiya. Ipinangako rin niya ang patuloy na suporta ng pamahalang lokal sa mga programa at proyekto para sa pag-unlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Roslyn May A. Bahande, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rose. Samantala, Personality Development Orientation para sa mga out-of-school youth, pinangunahan ng MSWDO. Narito ang ulat sa atin ni AS News reporter, Alain Mahalan. Balitang Bayan. Isinagawa ng Municipal Social Welfare and Development Office MSWDO ang Personality Development Orientation na may temang Empowering Out-of-School Youth noong Huwebes, October 30, 2025 sa Old Barangay Hall, Barangay Amas, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programa na hubugin ang pagkatao at kasanayan na may kabataang hindi nakapagtatapos sa formal na edukasyon sa pamamagitan ng mga makabuluhang talakayan at workshop na nakatuon sa pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at paghubog ng positibong pananaw sa buhay. Dinaluhan ang aktibidad ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Liga President Georgelyn Joy Quiachon, SB Stalwart Joseph Benedito, SB Rogelio Badua at SB Richard Balyan bilang patunay na ang kanilang suporta sa mga programang naglalayong isulong ang kapakanan at pagunlad ng kabataan. Sa kanilang mga mensahe, binigyang diin nila ang kahalagaan ng edukasyon, disiplina at aktibong pakikilahok sa mga programang pangkabuhayan at pangkomunidad. Binigyang inspirasyon ng orientation ang mga lumahok ng out-of-school youth na magpursige sa buhay at gamitin ang bilang kakayahan upang makatulong sa sariling pag-unlad sa kanilang pamilya. Sa ganitong mga hakbang, patuloy na pinapatunayan ang pamahalaang bayan ng Brooks Point ang malasakit sa kabataan bilang haligi ng kinabukasan ng bayan. Lane M. Mahalan, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Alain. Pagpapasinaya ng Mangkayak Farmers Association, pinangunahan ni Mayor Benedito sa ulat ni AS News reporter Kimberly Curias. Balitang Bayan. Isinagawa ang grand inauguration and blessing of the Mangkayak Farmers Association na pinangunahan ng kanilang Pangulo si Santiago B. Bacosa ngayong Lunes, October 27, 2025 sa sitio Mangkayak, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Layunin ng aktibidad na formal na buksan at basbasan ang pasilidad ng asosasyon upang higit pang mapalakas ang samahan ng mga magsasaka at may taguyod ang kanilang mga proyektong pang-agrikultura. Dumalo na sa nasabing seremonya sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa, Konsehal Rogelio A. Badua, Committee on Agriculture, Barangay Captain Nazmel A. Basil, Barangay Kagawad Noel D. Hardin, dating SB member Jonathan Lagrada at Samuel R. Balmonte, Vice President ng Mangkayak Farmers Association, kasama ang iba pang panauhin sa kanilang mga mensahe. Binigyan diin nila ang kalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa nasabing lugar. Ang seremonya ay nagbigay inspirasyon sa mga kasapi ng asosasyon upang ipagpatuloy ang kanilang advokasya sa pagsasaka at pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at pakikipagtulungan ng mga leader magsasaka na asahang magiging daan ito tungo sa mas produktibo at mas masaganang pamumuhay ng mga mamamayan ng sitio Mangkayak. Kimberly Chloe C. Curias, Aribongos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kim! Samantala, dishwashing liquid making isinagawa ng MSWDO. Narito ang ulat ni AS News reporter Angel Caballero. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa pamumuno ni Mr. Rinaldo G. Bacosa ang Livelihood Training Program on Dishwashing Liquid Making noong Huwebes, October 30, 2025 sa Training Center Barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Layunin ng aktibidad na bigyan ng karagdagang kalaman at kasanayan ang mga mamamayan upang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Dinaluhan
Sinagawan ang nasabing programa ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Liga President Georgia Lynn Joy Quezon at mga sangguniang bayan members na sina Stalwart Joseph Benedito, Roelio Badua at Richard Balyan bilang patunay na kanilang buong suporta sa mga proyekto nagtataguyod ng pag-unlad at self-sufficiency ng komunidad. Pinangunahan ni Mr. Eric S. De Los Angeles Social Welfare Aid ang lecture at actual demonstration kung saan natutunan ng mga kalahok ang wastong paggawa, paghalo ng mga sangkap at pagbalot ng dishwashing liquid. Sa pagtatapos ng pagsasanay, nabigyan ng inspirasyon ang mga lumahok na gamitin ang kanilang bagong natutunan bilang karagdagang pagkakakitaan at hakbang tungo sa pag-unlad ng kanilang pamilya at pamayanan. Angel Corrias Caballero, Aribungos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angel, at Poblasyon District 2 daycare students nagsagawa ng trick or treat sa bagong gusali ng LGU. Balitang hatid sa atin ni AS News reporter Johnson Ibanez. Balitang Bayan. Naging masigla at makulay ang hapon sa New Municipal Building Lobby ng Brooks Point ngayong Martes, October 28, 2025 sa isinagawang treat or treat ng mga batang mag-aaral mula sa Poblacion District 2 Daycare Center. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng mga candy at munting regalo sa mga bata. Kasama rin sa selebrasyon ng mga guro at magulang sa buong pusong sumusuporta sa kanilang mga anak sa kasiyahan hatid na okasyon. Layunin na aktibidad na magbigay saya sa mga kabataan, palakasin ang samahan sa pagitan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan at mapanatili ang diwa ng pagkakaisa at kabataan sa masayang paraan. Johnson Ibanez, Aribungos Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat dyan. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Sapira Muraya K.D. Torres at ako naman po si Lam Elores Arubio. Kami po muli ang Aribungos Elementary School o AS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa AES News Team. Maraming salamat din po sa kanilang principal, Ma'am Evelyn Valdez-Tamon, sa patuloy na pagsuporta sa mga estudyante ng Aribungos Elementary School. Susunod na po ang Talakayang Bayan, kung saan makakasama natin ang ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, Engineer Mod Ryan R. Miranda. Abangan po natin pagkalipas lamang po ang ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Papalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang isa sa mga magigiting na kawani ng pamahalaan, masipag, dedikado at talaga namang hindi natutulog. So ayan po, atin pong i-welcome, sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, Engineer Mod Ryan R. Miranda. Magandang umaga po, Engineer. Good morning po, Sir Jong, and good morning po sa ating mga nanonood at tagapakinig po ng ating programa ngayong umaga. So ayan po, no, Engineer, pasensya lamang po. Alam po namin na busy po kayo at yung buong opisina po ng MDRRMO sa pagtugon po ng mga inyong responsibilities upang masiguro ang seguridad ng mamamayan ng Brooks Point. At despite that po ay nagpa-unlock pa rin po kayo ng interview po sa aming opisina ngayong umaga. Yes po, welcome po. May puwang talaga sa puso ko ang MIO. Thank you so much po, sir. So ayun po, una po, kamusta po kayo? Okay naman, sir. Medyo these past few weeks po naging challenging po, no? Ang dami nating mga weather disturbances and at the same time po very busy po
So, ika nga, ang tinatawag ko sa sarili ko, no chill November. Kasi Opo, halos opo, araw-araw no may chill activity po kami. But all in all po, good naman. Okay po. So, ayan po, dahil na-mention niyo po kanina yung weather disturbances po, ito po yung mga katanungan po ng aming opisina sa inyo po. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang kabuuang sitwasyon ng bayan ng Brooks Point noong panahon ng nananalasa yung bagyong Tino? At kung paano po kayo tumugon, at paano po tumugon ang inyong tanggapan sa nasabing operasyon? Okay po. So, nung tayo po ay nagkaroon ng bagyong Tino, no, sa Pilipinas, ay nalaman natin yung kanyang track at nakita po natin na yung track po niya ay patumbok po sa northern Palawan. So, dahil po dyan, ang ating pong council, ang tinatawag natin na MDRMC, sa panguna po ng ating mahal na Mayor June Benedito, ay nagsagawa po tayong tinatawag natin na pre-disaster risk assessment. So, dito po sa pre-disaster risk assessment, pinag-uusapan na po natin, pinaghahandaan po natin yung posibilidad po na magkaroon po ng malaking epekto. Ang isang disaster o sakuna. Sa case nga po na yan ay si Bagyong Tino. Na kung saan po, nilatag po natin sa buong council, sa ating pong mga response clusters na mula sa iba't ibang ahensya, yung maging posibilidad. Halimbawa po, nagkaroon po ng malawakang pagbaha. Ilang population po ba ang may posibilidad na maapektuhan? At ano-ano po ba yung kailangan natin tugunan? Yung kalagayan nating evacuation centers? So, ang atin pong kakayanan para po magbigay ng respondes sa relief goods, yung ating coordination po sa mga search and rescue operations. So, all in all po, during the PIDRA, ay dinidiscuss po natin yan. So, ang kagandahan po kasi sa PIDRA, ay talagang doon tayo nakabase sa ang preparation sa worst case scenario. What if tinamaan talaga si Brooks Point? Ano yung kailangan natin i-prepare? So, bagamat ito ay isang overkill process, kasi pinaghahanda natin yung pinakamalala. Sa side naman po ng preparation, I think it's a good thing po na lagi nating mindset is yung worst case. So ganun, nagkaroon po ng PIDRA at nagkaroon po tayo ng activation ng Blue Alert, yung ating Emergency Operation Center. So during this time, nagkaroon po tayo ng strict monitoring ng weather systems po natin, ng ating weather observations, yung mga river monitorings po natin. And at the same time po, yun pong mga kasamahan natin sa national government agencies ay nagpadala po ng representatives sa aming emergency operation centers na kung saan at any point of time po na kailangan natin ng deployment ay meron po tayong makukuhang mga kasamahan. No? So, starting po nung time na yon hanggang sa makalabas po si Bagyong Tino, ay talaga pong all out po yung binigay nating duty. Talaga nagmamaning po tayo ng EOC ng 24/7. So, even though po ako, nag-duty po ako night shift. So, at least para ma-ensure lang po natin safety. So, bagamat, nung time po na yon ay nakita natin na hindi naman po ganun kalaki ang epekto po ng Tino. But still, ang pinaghandaan naman po natin doon is yung possibility na magkaroon ng malawakang pagbaha po sa bayan ng Brooks Point. Thank you so much for that po. So, ano po ang naging pangunahing hakbang ng MDRRMO bago, habang at matapos ang bagyo upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente? Okay, so ang ating preparedness measures, meron tayong setup na preparedness measures na kung saan kasama na po dyan yung mga pagsasagawa po ng mga declogging activities sa mga canals po natin na may possibility po na mag-clog. So at the same time, inabisuan po natin yung ating mga barangay na mas maging alerto po sila. So, maswerte po tayo na napakasipag po natin mga barangay kapitan sa pangunguna po ng ating liga ng mga barangay presidency on si Kapja na talagang napakamasigasig sa pagbibigay po na sa atin pagpapalagana po ng mga preparedness measure po sa barangay bago po dumating po si Bagyong Tino. And during the Bagyong Tino po, talagang naramdaman po natin yung suporta ng barangay na nabibigay ng updates kung ang lagay po ba sa kanila doon ay mahangin po ba, malakas ang ulan, tumataas po ba ang tubig o sa ganon. So, very vocal po sila and very helpful po yun na instead kami ay bumaba sa barangay, sila na po nag-feedback sa atin. So, ganun din po. Yung ating NGAs po, mga response clusters, DFA, PNP, pinagbigyan din natin sila na mag-submit sa atin ng mga preparedness measure, ano ba yung mga kahandaan nila. So, nandun po yung pagkakaroon po ng standby deployment team natin, emergency response teams. At the same time, inaayosin po nila yung kanilang kagamitan, mga rescue equipments, mga vehicles na pwedeng gamitin po during the response operations. So, at the same time, may mga ilang request po tayo na kinailangan po. No? So, nagkandak rin po tayo ng mga clearing operations, yung mga river declogging. So, mayroon tayong 2 barangay na pinagkandaktan, which is Barangay Barong-Barong po and Barangay Mainit, kung saan yung mga ilog po nila doon ay nilinisan.
So itong dalawang area po kasi na to, ito po yung palagiang binabaha. Binabaha po. Opo. So yun. So after po ng Bagyong Tino, ganun din po yung paghahanda natin. Tinitingnan natin kung ano yung naging epekto. Bagamat di po direktang nagkaroon ng malakas na hangin, pero naobserbahan po natin may mga areas po tayo na tumaas ang tubig. So may mga Opo. naging recorded evacuees pa tayo sa may barangay District barang-barang meron sa barangay District 1 and meron po tayong reported na maliit na landslide naman po sa barangay Pangatliban sa Sitio Pangatliban, barangay Ipilan. So nagpasalamat po ako doon sa agarang pagkilos po ng ating mga barangay officials para po tugunan yung pangangailangan po ng ating mga kababayan na nagkaroon ng preemptive evacuation. So pag sinabi natin preemptive evacuation, mas pinipili po nilang lumikas na lang kaysa po na i-rescue po sila sa area nila. So, ganun po sa Barangay District 1 and sa Barangay Barong-Barong po may mga ganong instance po tayo. So, yan. Thank you so much po. So, narinig po natin si Engineer Mods na napakaganda po na naging response ng MDRRMO dahil hindi rin po ito magiging posible kung hindi po nakipagtulungan ang mga barangay, especially yung mga barangay captains po, no? So, yun po yung maganda, Engineer, no, na mas nakikip-cooperate, participate yung mga residents kaysa sa pinipilit po sila na lumikas tapos magsisisi sila kapag nangyari na ang sakuna. So maganda po yung ganun. So shout out po sa lahat ng ating mga barangay captains and to our Liga ng Barangay President, Honorable Georgelyn Joy Oquiachon, sa inyo pong dedication in securing the safety ng mga residente dito sa bayan ng Brooks Point. So ayan po. Maaari niyo po bang ibahagi po sa iyong ilan sa mga accomplishment o tagumpay ng inyong team sa operasyon ng Bagyong Tino? Kabilang na po dito yung mga rescue, relief, specifically po yung mga relief and rehabilitation efforts. Na-mention niyo po kanina yung parang may mga evacuation center po. May instances po ba na nakapag-prepare po tayo ng relief goods po para po sa atin? Or if not po sa ibang mga naapektohang munisipyo? Okay, so unahin mo natin yung sa atin, sa context po ng LGU natin. So, meron tayong tinatawag ng mga prepositioning of goods na kung saan ina-anticipate natin yung mga possibility na pagkakaroon ng mga evacuees. And that is why meron pa tayong mga stockpiled na food packs sa ating tanggapan na inaalat part po ng paggastos ng ating LDRMF, no? So, dito po sa atin, sa pagkakaroon ng mga evacuees natin, may nabigay naman po tayo mga food packs a day after po ng pag-evacuate po nila. Although ito pa ay preemptive lang, pero katuwang po natin si MSWD na sila naman po ang may mandato na ma-check at i-validate po yun. So, ang pagkakaalam ko po, halos lahat po ng reported evacuees natin inside and outside evacuation center ay napagbigyan po natin. And at the same time po, very timing din po yung pagbili po natin ng mga additional accommodation tents po natin. Kung makikita po natin yung sa post po ni Kapja, para nagkaroon tayo ng tent city. So, buti nga po nahabol yung procurement po namin doon at meron po tayong nagamit na accommodation po kasi karamihan po kasi sa mga evacuation centers po natin, usually po typical mga barangay covered courts yan. So, very open po yan. So, kailangan po natin ng mga tents to separate them from each evacuees para naman po magkaroon po sila ng safety and privacy. Ayan po. So, yun. So, sa konteksto naman po ng sa labas po ng Brooks Point, ay tumugon po tayo dun sa panawagan ng ating kapatid na mga naapektuhan sa norte po, no? Particularly po sa bayan po ng El Nido, at nagpadala po tayo ng team, ng clearing team po, no? Kasi talaga pong nakita natin yung grabing epekto po, no? Doon sa northern barangays ng ng bayan ng El Nido. Bagamat may mga ibang bayan din po ang apektado, at ang team po natin ay pinili pong tumulong pansamantala sa bayan po ng El Nido. So, nagpadala po tayo ng team last week. Mga 6 po sila. Sa pangunguna po ng team leader, si Ma'am Maria Fe Oguera. Shoutout Ate Ping. Alam kong grabe po yung sakripisyo po nila. No? So, everyday po nagre-report sila sa akin. Talagang nakakalungkot po. Grabe po ang damage po nila doon. And hindi po matatawaran yung sinasabi natin collaboration pagdating sa rescue. Kasi hindi lang po tayo sa Brooks Point yung tumulong. Halos lahat po ng Southern Palawan ay nagbigay ng tulong. At ito naman po ay
bilang tugon din po ito. Pagbabalik po ng tulong na binigay din po Apo. sa atin nung tayo naman po ay nangailangan noong February Yes po. 2024 at noong January 2023 na kung saan Share line po halos lahat po ng mga northern barangay, northern municipality and southern municipalities po ay nagpadala rin po ng clearing team nila dito sa bayan ng Brooks Point. So ito po bilang pagtanaw po ng utang na loob at pagpapakita rin po ng pagiging makatao po ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna po ni Mayor Jun, nagpapadala po tayo ng suporta para po doon. So, ayan po, no? Kasi, engineer, alam naman po natin, ang El Nido ay isa sa mga munisipyo na talagang may pagmamalaki natin dito sa ating lalawigan. So, nararapat lamang po, ano, na matulungan po natin sila para ma-rehabilitate po or matulungan yung pagbangon po nila, especially nagiging mayaman po ang lalawigan ng Palawan dahil po sa turismo nila. Kaya sana po makabawi po, makabangon po tayo. Pinagdadasal po natin yan. Yes po, pinagdadasal po natin na makabangon po lahat po ng mga lalawigan po or lahat po ng mga lugar dito. Hindi lang po sa Palawan, kundi sa buong Pilipinas na makabangon po dahil sa nagdaang bagyong Tino. So, thank you so much po, Sir Mod, sa effort po ninyo. And of course, pinapasalamatan din po natin ang ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Jun Benedito, ang ating Vice Mayor Attorney Mary Jean De Feliciano, at ang ating mga sangguniang bayan members sa kanilang efforts at pagmamahal, hindi lamang po sa bayan ng Brooks Point, kundi sa mga karatig munisipyo. Ito naman po, Sir, medyo personal naman po. Sige. Ano po yung inyo pong natutunan or natutunan po ng inyong opisina mula sa karanasang ito na makakatutulong sa mas epektibong pagtugon sa mga susunod pang kalamidad? Awa ng Diyos, sana hindi po magkaroon ng kalamidad po, ano? Pero ano po yung natutunan po ninyo sa nagdaang bagyong Tino na talaga pong pwede po kayo ma-prepare on the upcoming awa ng Diyos, sana wala? Apo. na kalamidad? Siguro yung for me, the biggest takeaway na nangyari po ito is yung always prepared for the worst. Okay. Even though you're not directly impacted to it po, affected to it na katulad niyan sa Northern Palawan po ang tumbok noon, but still we prepare for the worst. Kasi alam po natin na at any time po may possibility po talagang matatamaan po tayo, no? But thank God na hindi po tayo masyadong naapektuhan. So kung pinaghandaan kasi natin yung worst kaysa sa pinaghandaan natin yung minimum level lang, I would think mas maliit na lang po yung magiging gap and yung consequences po natin sa mga liabilities, sa mga casualties po natin, as compared mo sa hindi mo talagang pinaghandaan. Yes po. So, that is why po nung PIDRA po namin, naramdaman ko rin po talaga yun pong commitment ng lahat ng council members po natin. So, I would just like to thank every council members na talaga nag-signify ng intent to give the resources, the manpower that we need. Even though mayor's office, even though admin office, na walang experience sa rescue, willing magbigay just in case kung kakailanganin po namin. So, very overwhelming po na makapag-account kami ng around 300 manpowers that is ready to be deployed at any time po kung sakali pong kakailanganin ng MDRMC. At the same time po, yung mga rescue vehicles, even though simple vehicles po na meron po sila, kinukommit po nila for the joint operations nga po kung sakasakaling kakailanganin. Sabi ko nga po kanina, overkill siya. Overkill siya kung titingnan mo na wala naman nangyari pero ito yung nandyan na resources mo. Pero what if kung nangyari yan siya? So yung mga tao na yan, yung mga manpower na yan, baka kukulangin pa po sa actual rescue operation. And to think, ang laking delegates po yung kailangan natin iman, nakaka-pressure po siya para sa akin. Siyempre, at the same time, dinadala natin yung pangalan ng LGU, dinadala natin yung pangalan ng mayor, kaya parang lagi namin nasa isip na lagi namin isi-secure lagi syempre yung safety and security ng ating mga kababayan. So for me, that is the biggest takeaway na natutunan ko sa Tino. Salamat po tayo, wala po tayo naging epekto, pero kung sakali man, I think medyo mas prepared po tayo. Thank you so much. Sabi nga nila, it's better to be prepared than to be sorry. So ayan, kaya tayo, hindi masama ang magiging think negative po, ano? Kasi minsan kailangan natin maging pessimistic. We should always think for the worst. Kasi mahirap maging positive lang tayo, tapos mabibigla tayo na hindi naman pala, na mabibigla tayo na, ay, ang worst pala pwede mangyari sa atin. Kaya, thank you so much po for that, sir, for that
takeaways for that realization po. May iba po tayo. May paparating po kayong activities. So ngayon pong nalalapit po yung ating Mayor Cesario R. Benedito Jr.'s 4th Municipal Junior Rescue Olympics. Ano po ang layunin ng aktibidad na ito at sino-sino po yung mga kabataang kalahok? Okay, so itong 4th CRB Junior Rescue Olympics po natin is a flagship program under ng DRM office na kung saan ini-entice natin yung ating mga mga kabataan, especially po sa mga high school students po, to really deal with DRM. Yes. So we encourage po na yung mga high school students to be part of what we call the Junior Rescue Volunteer Programs. Again, it's a flagship program under the DRM Council na kung saan pwede pa magpa-member yung mga junior rescuers natin, yung mga high school students natin, para po at least ma-avail nila yung mga trainings, free programs po ng under nyan. So ang Junior Rescue Olympics po is just a competition to test po yung kanilang level of readiness, yung kanilang level of competitions na meron po tayo. So, for this year po, I believe we have 14 competitors out of 16, but still we are hoping po by next year, sana 16 out of 16 na. So, shoutout po sa dalawang school na hindi sumali. Observe po tayo, tingnan natin kung ano yung maging turnout po ng ating activity. So, for this event po, it will be on November 19. Nagaganapin po sa Barangay Aribongo sa City of Sabsaban. Yes. So, pinili natin yung outdoor as compared sa last year. Dito lang po tayo sa bayan. Kasi we believe po na mas maging thrill yung... Pag nasa field sila mismo. Opo. So, they will be required to perform basic life support, standard first aid, rescue operations, and as well as the navigation. So nagkaroon po tayo ng in-house training po dyan, na kung saan almost 160 students po in-house natin. Within the 3-day period, parang nagkaroon tayo ng camping. At pinaranas natin sila kung paano mamuhay sa evacuation center. So, the problems that meron sa evacuation center, like yung for poor ventilations, na-test out din nila. So, hindi natin binigay sa kanila yung parang pabebeng experience. Binigay natin kung yung lifestyle na meron sa evacuation centers. Kumbaga sa Boy Scout, parang survival camp po siya. Opo. So, naranasan nila, ewan ko lang kung naranasan nila na mawala ng kuryente, tapos yung CR limited lang, tubig, limited lang. Para at least alam nila kung paano yung buhay makoy. Kasi tayo pa bilang mga responders, ay hindi porket responder tayo na mag-aspire tayo sa magandang tulugan. So, yun. So, kung kaya natin mamuhay outdoor, kung kaya natin mamuhay doon sa simpleng duyan, sa simpleng cut beds o folding beds, as a responder, I think, kailangan nilang masanay para doon. So, for this event, November 19, so 14 schools, and there will be, syempre, prizes as encouragement. So, ang first prize po natin is 15,000 pesos. So, parang 15, 13, 12, and then the consolation prize po is 10,000 pesos. So, good luck, guys. So, kita-kits tayo sa November 19. Nakakatuwang isipin po, sir, na may mga junior rescuers po tayo. Yes, kasi I think they are visible not only to the activities or competition po. Nakita ko po sila noong nag-civil service po tayo. Actually, na tinulungan nila tayo, sir, no? Sila po ay tinap natin. Some of the junior rescuers natin, tinap natin as medical team. Na katuwang ng ating incident management team during that time. So, hindi lang po ng civil service. Even though the municipal meet na program ng DepEd. So, nandun din sila. So, we are confident enough that our students po are trained properly. And kailangan lang po nila ng exposure and experience po para at least matest out po yung kanilang learnings and capacities po. So, yun po. So, natutuwa rin po ako sa mga positive feedback po natin sa kanila. Yes po, sir. Thank you so much po for that. Ito naman po, para po dito sa gaganapin po na CRBs or Mayor Cesario R. Benedito Jr.'s 4th Municipal Junior Rescue Olympics. Paano nyo po ito pinaghahandaan? At ano po yung mga activities o bahagi ng competition na dapat abangan po ng publiko? Okay, so sabi ko po kanina, ang preparation natin dito, syempre number 1 is the in-house training. Ito ay special request talaga sa akin ng aking admin and training section chief na si Sir Jeff na gusto niya talagang ma-in-house yung mga bata at mabigyan talaga ng best experience po, ng best on-hand experience and learnings po yung mga kasamahan po natin. So, 3 days silang tumira dyan sa aming evacuation center. During the 3 days po, naging full pack po yung kanilang activities po.
So, isa po yun sa pinaghandaan natin kasi gusto natin lahat ng competitors natin ay trained talaga. Apo. So, ang kaabangan po nila, syempre, kung sino po yung mananalo. No? Mananalo. Kasi parang may mga stations yan na kailangan nilang i-perform. But the bottom line is emergency response. Anything can arise with that situation. Apo. So, there will be victims. They will be required to perform rope rescue. Kung kailangan ng safe water, kasi hindi ko pa rin talaga nakikita yung mechanics. Actually, I choose not to see it kasi ayoko maging bias. Apo, yes po. Apo. Pero, syempre, I have full confidence on my training team. Apo. Training unit namin. Shout out sa inyo, Sir Jeff and the whole gang. So, galingan yung pag-preparation po natin kasi alam natin ito yung isa sa mga highlights ng activity ng DRRM. So yan, thank you so much po for that. At panghuli naman po, ito po ay inyo pong mensahe po sa lahat naman po ng ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong mensahe sa mamamayan ng Brooks Point tungkol sa kahandaan sa sakuna? At pakikilahok po sa mga programa po natin. And of course, syempre, we would like to shed lights po, di ba, sa ating din mga students, sa mga teachers, even parents po. Not only them, but then sa lahat po ng mamamayan ng Brooks Point. Sa ating preparedness po sa sakuna, especially yung mga announcements po. Yes. Okay, so first of all, again, as what I've stated few back times po, napakarami po nating programa sa MDRs, no? Pagdating lang po sa pagpapalaganap ng mga informasyon ng IUC campaign. In fact, ngayong linggo, nakapag-bisita tayo sa 2 schools natin. Nagkaroon tayo ng disaster preparedness drive, Be Ready drive natin, yung pong Eliseo Oblian National High School and Wenceslao Villapa. So, ang naging experience ko po doon, very participative po ng ating mga kabataan dito sa Brooks Point. And to think po na mayroon kami mga additional learnings, and especially po sa disaster preparedness, I think masaya na po ako doon kung may mga na-retain po silang, may mga natutunan po sila doon during the activity. And also, pina-experience po namin sa kanila yung earthquake drill, no? So, yung EDSED natin. So, nagkanta kami ng earthquake drill before the program ends. At nagkaroon po kami ng positive and debriefing and feedbacking po doon sa kanilang po naging nagawa. So, hopefully po, yung po mga advices namin sa kanila, recommendations ay i-absorb po nila, no? I-absorb po nila at gamitin po nila sa kanilang actual na EDSED, no? So, when it comes po doon sa mga advisories, syempre, alam naman po ng lahat. Pagdating sa suspension, kami po yung paboritong hinahanap. Yan. So, syempre, ang suspension po kasi na yan, syempre, meron tayong tinatawag na mga polisiya. Yes. So, hindi po tayo sabi na nga na gusto ko lang mag-suspend, okay na. So, there are existing policies, guidelines, and law. When it comes po sa suspension of class, particularly po sa DepEd, meron po silang sinusundan na DepEd order yan, I think, no? So, ang bottom line po ng DepEd order nila is that para sa heavy rainfall po, ito po pagdating sa ulan, pag yellow warning po yan, discretion ng LGU yan. Pagdating sa discretion ng LGU, syempre, alamin po natin. Titingnan po natin yung location, yung situation ng bayan natin. So, first of all, tatanungin po natin sa sarili natin, yung ulan ba na yan na nangyayari dyan, may dalang panganib. So, kung may dalang panganib po, automatic po yan. Huwag nyo na papasukin yung mga kabataan with or without suspension. Again, yellow warning po tayo, discretion po yan. Okay. Pagdating po sa orange warning and red warning, even though with or without suspension, automatically suspended ang class. Okay? So pagka orange warning, pwede na pong umuwi. Kung sakali pong nag-orange warning na hindi pa po nagsa-start ng class, totally na po yan, automatic na po yun. Now, sa case kasi natin sa Brooks Point, hindi kasi pare-pareho yung panahon natin. So we have schools na located po near mountainous area. Meron po tayong dito sa may patag. So may tendency po na dito sa atin, mainit. Sa ibang lugar pala, maulan. So may mga localization naman na declaration and suspension. The school heads have the authority to declare class suspension on their own. Provided that, kaya po nilang justify na kung bakit nila kailangan ng suspension. Kasi po, nangyayari po kasi minsan, ang init-init po dito sa bayan, and then yung mga ibang schools natin, nagde-demand ng suspension. Again, kung yan po ay walang dalang bantang panganibs dito sa bayan at doon sa inyo ay meron, pwede kayo magkaroon ng localized suspension. Yun po yung gusto namin i-reiterate sa mga
stakeholders po Yung mga natin. ganun po ba, engineer, ay kailangan pa po bang ipaalam po sa MDRRMO? No need na. As long as mag-uusap sila within their organization. For example, their district supervisor. So, they can coordinate with that po na their school po will be declaring class suspension. Kasi po, inaano kasi natin is yung safety ng bata. Again, pag sa mga monitoring po, syempre, limited lang po ang monitoring po natin. Kung kailangan natin mag-deploy ng team for that, nalalaman natin yung weather. Kung nag-feedback po si barangay, nalalaman natin yung weather. But in general po, minsan, nagkakaiba po talaga ng panahon. So, gusto ko sana natin gawin dito sa bayan ng Brooks Point, na sana po, yung mga school heads po natin, kung kaya naman po nila mag-declare ng localized suspension, I think, it's the best thing that they can do. So, ngayon, ito po sa usaping flooding pa lang. So, marami pa pong condition yan. Like, for example, para naman po sa tropical cyclone wind signal. So, pag number 1 and 2, wala pa pong suspension. Pero pag number 3 na po, onwards, automatic din po yan. So, sa ano naman po, sa mainit na temperatura, pag umabot po sa certain heat index, may automatic din po yan. So, again, ang bottom line po lagi natin is safety po natin. So, yun, kung sakali po sa tingin po ng mga magulang po natin na hindi safe papasukin yung mga bata kung mayroon man pong ulan, whether ito po ay may suspension o wala, ay sila na po ang dapat mag-decide. Kasi alam po natin lagi natin sinisiguro, syempre po yung safety and security ng ating mga bata. For sure, hindi naman siguro absenan niya ng mga teacher natin. Kasi syempre naunawaan din po nila yan. Ayan. Alam na rin naman po siguro ng mga school heads, ng mga teachers na medyo ganito yung panahon. So, I think sana maximum tolerance na lang sa gano'n, na wag nang pahirapan pa yung mga estudyante. Opo, kasi kami naman po sa MDR, hanggat kaya namin mag-declare ng maaga po, magdi-declare naman po kami. Pero syempre po, lagi po ang declaration namin, syempre, meron pa rin pong basbas ng ating butihing mayor. So, minsan, may mga time po na nawawalan tayo ng signal, kasi I recall some of the experiences po last year na totally blackout po yung mga signals cell site po natin sa Globe. And parang nag-around 6:10 na, 6:20, wala pa pong suspension. Hindi po namin makontak si Mayor. So, kailangan namin pumunta sa bahay po nila para pumatok at humingi po ng kanilang permiso. Kasi po, kung sa part ko lang, hindi rin po ako magdi-declare na wala pong abiso ng ating Mayor. Siyempre po, siya po kasi may accountability for that. And also po, minsan po kasi nagkakaroon ng comparison. Si Rizal, si Nara, minsan nagsususpend. Tapos, sa Brooks Point, gusto mag-suspend din. So, again, magkakaiba po tayo ng panahon, magkakaiba po tayo ng autonomy. Again, yung mga ganyan po ay sole discretion po ng ating LGU, which is based on the recommendation naman po ng ating MDRMO. At the same time, kami po ay nakabase din po sa weather forecasted po ni Pag-asa. Same goes for MIO po. Siyempre kami po, mga Municipal Information Office, ay nagbabase lamang po sa anunsyo na binababa po ng MDRRMO. Kaya sa lahat po ng ating mga viewers po dyan, sana po choose kind words. Kasi po, we are all trying our best here. Ginagawa naman po natin. Ginagawan po natin ang paraan na sana po speedy ay mabigay po natin ng information. Pero hindi po kasi, katulad na sinabi ng Engineer Moods po kanina na hindi po tayo basta magsususpend dahil trip lang po natin. Ayan po. Kasi minsan may mga nag-chat sa amin na suspend po ba? Suspend po ba? Tapos para yung palang purpose nila is para makapag-ML daw. So parang sorry po sa mga bata na nato-mention. Huwag na kayo pumasok kung hindi nyo lang pala trip pumasok. Siyempre, gusto namin mga bata ay matuto pa rin ng safe. So ayan po sir, hindi na po natin namalayan po ang oras sa pakagandang talakayan po na meron po sa inyo. And we're very sorry po na nakuha po namin ang precious time po ninyo. Dahil po, alam po natin na sobrang crucial po, napaka-powerful po ng inyong responsibilities po in giving security po dito sa bayan po ng Brooks Point. And with that being said po, sir, Engineer Mods, we thank you enough po dito sa pagpapaunlak po ng interview po na ito. At syempre, sa lahat po ng ating mga listeners dyan, iba yung pag-ingat lamang po. At huwag po natin kalilimutan magdasal na sana po ay maging ligtas po tayo sa araw-araw. Yes po, ligtas at panatag ng Brooks Point. Ayan po, thank you so much po ulit, Engineer Mods, sa inyo pong time. At susunod na po ang ating Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan.
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng ating mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, ipinapabatid ng Municipal Civil Registrar's Office na magkakaroon po ng mobile civil registration para sa buwan ng Nobyembre. Narito po ang mga araw at petsa para sa inyong barangay at huwag pong palalampasin ang pagkakataon na magparehistro. Una na po dyan sa November 18 sa Barangay Imolnod, November 19 naman sa Barangay Samariñana, ang Barangay Malis at Barangay Sarasa sa darating na November 20, November 25 sa Barangay Uring-Uring, November 27 sa Barangay Ipilan at November 28 sa Barangay Aribungos. Bisitahin natin ang ating official Facebook page ng Municipal Civil Registrar's Office Brooks Point para sa iba pang impormasyon. Paalala po sa lahat na bukas po tuwing araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot-kayang mga produkto na gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Manatiling nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO-BrooksPoint. Maaari nyo ring mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at mga impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang ang channel na MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO-BrooksPoint. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ng ating Municipal Information Officer Designate Dawit H. Omar PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at